Magandang araw mga ka-TFT at welcome po sa isa na namang session ng TFT Usapang OFW. Ako nga po pala si Vince, ang inyong moderator sa session na ito. Siguro marami sa atin na nagtatanong, no? Na nasa ibang bansa, katulad ng mga OFW natin dyan na viewers ng The Filipino Times. Paano nga ba makakuha ng benefits sa pag-ibig? At kilala natin, no, na ang Pag-ibig Fund ang isang institusyon na tumutulong sa atin makamit ang ating pangarap na bahay. Tama? At karamihan sa ating mga OFW iniisip, hindi ba pag sinabing Pag-ibig Fund, para lang sa mga Pilipino na nasa Pilipinas? Paano naman po kami mga OFW? So, ngayong hapon na ito, sasagutin niya ng ating special guest, no? Kung paano nga ba makakakuha o makakapag-avail ng benefits ang bawat OFW na nasa ibang bansa ng mga benefits ng Pag-ibig Fund. Pero bago natin, no, i-discuss yan, iniinyayahan po natin tayong lahat dyan ng mga nanonood na i-share po natin ang ating Facebook Live link sa ating mga friends, na mga kapwa OFW at kapwa nangangarap na magkaroon ng kanyang sariling bahay. At marahil, let me start again, no, to ask our viewers. Sa inyong palagay, may benefits nga ba ang mga OFW na pwedeng makuha sa pag-ibig? If yes, ano itong mga to? I-type na ang answer na yan sa ating comment section at mamaya babalikan natin, no, kung sino nga ba ang tama ang mga sagot at sino nga ba ang may mga clarifications din. At pwede din natin yung sagutin mamaya, no? So if you have any clarifications, any questions sa ating conversation, sa ating usapan ngayong hapon na ito or tanghali na ito sa ating Middle East viewers, i-comment nyo lang yan at mamaya ang ating special guest ay maaaring sagutin ang inyong katanungan. At dahil dyan, no, hindi na natin patatagalin pa. Papakilala ko sa inyo ang ating special guest ngayong hapon na ito na magbibigay tulay sa ating kalinawan kung paano nga ba mag-avail ng ating pinapangarap na bahay. Handa na ba kayo malaman bilang OFW paano makakatulong ang pag-ibig sa pagkamit ng ating pangarap na bahay? Huwag na natin patagalin pa, kilalanin natin ang ating speaker for another session of TFT o Sapang OFW National Shelter Month Special Pag-ibig Pabahay Program for OFW. Today we will joined by none other than the Vice President of Public and Member Relations Group of Pag-ibig Fund, Mr. Dominic Jack Jacinto Jr. Sir Jack, kamusta? Magandang tanghali sa Pilipinas. Magandang hapon, magandang tanghali po, Sir Vince, at sa ating mga bayaning OFW na mga kababayan po, lalo na po sa bandang Middle East. Magandang hapon po sa inyo. Ang balita ko po ay tanghalian po diyan o katatapos lamang po ng tanghali. So sana po either kumakain po kayo o nakapagpananghalian na at kasabay niyan sana po marami po kayong malaman tungkol po sa mga benepisyo po ninyo mula po sa Pag-ibig Fund. Sa inyo po ito, benepisyo po ninyo ito at sana'y makatulong po kami ngayong araw. Actually, Sir Jack, no, marami nung nag-post tayo ng announcement na may gantong session ngayong tanghaling to o ngayong hapon na ito, marami na kagad tanong-tanong, ang Pag-ibig Fund ba ay para sa Pilipino lang na nasa Pilipinas o para din sa aming mga OFW na nasa ibang bansa? And I think everyone here is very, very excited na, no, to learn. Kasi nga, karamihan naman talaga na nag-abroad na Pilipino, ang unang-unang pangarap sa buhay ay magkabahay, 'di ba? And I think we're all excited to hear ngayong celebration ng National Shelter Month, no? Paano nga ba natin ito makakamit? Sige, sir, I'll leave the floor to you. Pakinggan natin kung ano ang exciting news ng Pag-ibig. Maraming salamat, Sir Vince, sa pagkakataong ito. At ito po, sa lahat po ng nanonood po nating mga kababayan, overseas Filipino workers, ito po ang inyong Pag-ibig Fund. Unahin ko na po ang dahilan kung bakit po mayroong Pag-ibig Fund, no? Ano po ba? Ano po ba ang hatid namin sa aming mga miyembro, kabilang at lalo na po sa mga OFWs? Ang mandato po ng Pag-ibig Fund ay dalawang bagay. Kadalasan po ang alam ng ating mga miyembro, ng ating mga kababayan, ng Pag-ibig Fund ay patungkol ho lamang sa pabahay. Ngunit, ang Pag-ibig Fund po, makikita niyo po sa inyong mga screens, dalawa po yung aming mandato, dalawa po yung aming purpose. Una po ay makapaghatid ng programang paipon
para po sa inyo, para po sa aming mga miyembro. At sa tulong po ng pinagsama-sama ho nating ipon, ay yun po naman ay nagagamit natin para ipautang sa kapwa miyembro para po makabili sila ng sarili nilang bahay at makabenepisyo. So para pong isa tayong napakalaking paluwagan na sa tulong po ng pinagsama-sama nating ipon, ay yun nga po, nakakapagbigay po tayo ng murang pautang para sa pabahay. Ang tanong po ng karamihan ay kumusta naman po? Kumusta naman po ang estado ng Pag-ibig Fund? Abay, kayo po'y matutuwang malaman na as of January, mula po January to June 2025, ngayong taon po, no, ay makikita ho ninyo na napakatatag at napakahusay po ng estado ng inyong Pag-ibig Fund. As of June 2025 po, umabot na po sa halos 17 million Pag-ibig Fund members ang aktibong naguhulog po sa Pag-ibig Fund ngayon. At ang natulungan po natin for the first 6 months po lamang ito na magkaroon ng sariling bahay, halos 40,000 members na. 58 billion pesos na po ang napahiram natin sa ating mga miyembro para makabili sila ng sariling bahay. Maliban diyan, meron din po tayong cash loans. Umabot na po sa mahigit 1.6 million po ng mga miyembro natin ang nakahiram ng cash loan sa atin. At ang kabuuang nahiram mo nila ay mahigit 40 billion pesos na po. Pagdating naman po sa total assets, ang kagandahan po ng Pag-ibig Fund, yung lahat po ng pera ng Pag-ibig Fund, lahat po ng ating pag-aari, ay lahat po ito ay galing sa kontribusyon at sa ipon ng mga miyembro. Kaya po yung nakikita po ninyo dyan, yung total assets po natin, tama po yan, letter T. Lagpas na ho sa 1 trilyon ang assets ng Pag-ibig Fund at lahat po yan, tulad po ng nasabi ko kanina, ay mula sa pinagsama-samang ipon nating lahat bilang mga miyembro. At dahil sa mahusay po nating performance over the past 6 months, yung pong net income ho natin, umabot na ho sa mahigit 33.3 billion pesos. Kalahating taon pa lamang po yan. At patuloy po na marami ang nagtitiwala at nag-iipon sa Pag-ibig Fund. Sa katunayan, 80.67 billion pesos po ang kabuuang inipon, ipinagkatiwala po sa atin ng mga miyembro sa kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Yan po yung mga hulog po ninyo sa amin dito sa Pag-ibig Fund. Hulog po natin ito bilang mga miyembro. At yan po yung magandang estado po ng Pag-ibig Fund. At ang tanong naman po ay, kaya po kami narito ay para ipakita po sa inyo yung iba't ibang benepisyo pong inyong matatanggap. Ito po, yung mga benepisyong inyong matatanggap sa Pag-ibig Fund. Isa-isahin ho natin ito ng mabilisan dahil ang alam ko po marami po sa inyo dyan ang ibig ng magtanong tungkol sa iba't ibang benepisyo ng Pag-ibig Fund. Unahin ko po yung regular savings, yung Pag-ibig regular savings. Yung contribution ho ninyo sa Pag-ibig Fund, ito po iyon. Pera po ninyo iyon, ito po ay ang inyong savings sa Pag-ibig Fund. At dahil savings siya, ito po ay kumikita. Yan nakikita niyo po sa inyong screen. Last year po, ang kinita po ng regular savings po ninyo sa Pag-ibig Fund ay 6.6%. Higit pong mataas yan kumpara sa ibang mga regular savings accounts. At kami po ay natutuwa na ito po ay naihahatid po natin sa mga miyembro natin sa kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Muli po, yung contribution ho ninyo sa Pag-ibig, ito po yun. Ito po ang inyong regular savings. Karamihan ho sa ating mga kababayang OFW, malamang ay nagtrabaho muna locally sa Pilipinas bago ho mga ibang bansa. Yun po, dapat meron ho kayong hulog ng Pag-ibig Fund during your local employment. So, pera nyo ho yun, tumutubo po yun, tapos idadagdag pa ho natin yung inyong hinuhulog bilang OFW, yun din po ay tumutubo. Yun po ang inyong regular saving sa Pag-ibig Fund na balang araw ay matatanggap po ninyo. Matatanggap po ninyo ito oras na kayo ay magretiro o kaya naman po ay pag nag-mature ang inyong savings sa Pag-ibig Fund after 20 years at sa iba pa hong kadahilanan. Pero ang dulo po nito at mahalaga po dito, ito pong perang ito, yung contribution ho ninyo sa Pag-ibig Fund, kasama po yung kitang dividendo nito ay sa inyo
at matatanggap po ninyo balang araw. Maliban po riyan, alam ko po, mga kapoy, madalas nakakakita ng mga vlogs at saka mga advice sa YouTube at sa Facebook ng mga financial analysts. Ito po yung kadalasan ho, sana ninyong naririnig, yung pong MP2 savings ng Pag-ibig Fund. Maliban po sa aming regular savings, yun po ay mandatory, no? Yung regular savings po natin, dapat naghuhulog po tayo doon. Pwede rin po kayong maghulog dito sa aming MP2 savings. At ang kagandahan po ng MP2 savings natin ay makikita nyo po sa inyong mga cellphones at sa inyong mga screens. Mataas na po yung kita ng regular savings ng Pag-ibig Fund at itong MP2 savings mas mataas pa. Noong 2024 po, ang return rate po natin ay mahigit 7%. At ito po ay tax-free, ano? Neto po yan. Wala pong bawas yan. Yan po ay makikredit ng buong buo sa inyong ipon sa Pag-ibig Fund. At ano po itong MP2 savings? Ito po ay may 5 years na maturity po lamang. Kumpara dun sa regular savings ng Pag-ibig Fund na 20 years, ito ay 5 years lamang. Parang time deposit. At ang kagandahan po rito, yung pong inyong kinikita, maaari nyo pong piliin kung kailan nyo matatanggap. Maaari nyo pong tanggapin ito every year o kaya naman, i-compound ho ninyo, no? Iwan nyo lamang po para tumubo every year at matanggap po siya pagka po ang inyong MP2 savings ay nag-mature na on its 5th year. At napakadali pong mag-ipon dito dahil ang ipon ho dito ay 500 pesos para po makapagsimula. Maaari po kayong maghulog dito ng isang malakihan. Kung maaari po, may extra po kayo at malaking natanggap o malaking kinita, pwede po kayong maghulog sa MP2 savings natin ng higit sa 500 piso. So yan po yung ating savings programs, yung regular savings at yung MP2 savings. At tulad po ng nasabi ko kanina, dahil po sa tulong at sa tiwala ng ating mga miyembrong nag-iipon sa Pag-ibig Fund, ayan po, kaya po tayo mayroong napapautang sa ating mga miyembro. Una na po sa lahat, of course, yung pong ating housing loan. Yung pong ating housing loan, alam ho ninyo, nakikita ho namin na ayon po sa datos ng mga nag-a-apply po sa amin. Karamihan po talaga, more than 20%. More than 20% po ng mga housing loan borrowers po ng Pag-ibig Fund ay yung OFWs, no? Nagpapakita po dito ang inyong napakahusay na intensyon para pagandahin, paunlarin ang buhay ng inyong mga pamilya. Kaya po dyan po ay saludo po kami dahil pinapakita ho talaga na ang karamihan ho talaga ng hihiram po sa Pag-ibig Housing Loan ay OFWs. Kaya po dahil diyan, ito po, pinipilit ho natin at pinapanatili ho nating affordable, abot kaya ang Pag-ibig Housing Loan. Yung Pag-ibig Housing Loan po, ang maaaring mahiram dito ay hanggang 6 million pesos at pwede po ninyo itong gamitin para pambili ng bahay, house and lot, condominium unit, kung kayo naman po ay may lupa, pampatayo ng bahay, kung may utang ho kayo sa bangko, pwede pong i-refinance ng Pag-ibig. Kumbaga, kami na po yung bibili ng inyong loan sa bangko para sa amin na lang po kayo magbayad, maging home improvement. So, yan po yung mga purposes ng Pag-ibig Housing Loan. Para po, yun nga po, matupad ang isa. Sa palagay ko ay mga pangarap po nating lahat na magkaroon ng sariling bahay. Kasunod po niyan, meron po tayong bagong programa, yung pong home improvement loan. Ayan po, ito naman po, yung kanina po, yung Pag-ibig Housing Loan, para po sa ating mga miyembro na mga OFWs na gustong bumili ng sariling bahay, condo o residential lot. Ito naman po, kung meron na po naman kayong sariling bahay na at gusto niyo pa hong ipa-improve, ay meron po kaming home improvement loan na hanggang 300,000 pesos po ang inyong maihiram para po ipaayos o pagandahin ang inyong kasalukuyang tahanan. So, ang kasunod po naman nito, after ho ng home improvement loan, ito po ang isang maganda. Alam ho ninyo, inutos po kasi sa atin, no? Utos po kasi sa atin ng ating Pangulong Marcos na maghanap ng paraan para lalong pababain, lalong gawing abot kaya ang housing loan ng Pag-ibig Fund. Kaya po, ngayong October,
dahil nabanggit nga po ni Sir Vince, National Shelter Month po ngayong October, ay meron po kaming masasabi nating promo. Mas pinababang interest po sa ating Pag-ibig Housing Loan. Yung Pag-ibig Housing Loan po, mababa na ang interest niyan eh. 6.25% ho yan sa karaniwan. Ngunit ito pong promo namin, ito po, 4.5% lamang yung interest rate para sa mga loans na hanggang 1.8 million pesos. Ito po ay bukas para sa unang 10,000 miyembro at may exclusive pa na para sa first 1,000 OFWs. Ulitin ko po, dun sa first 1,000 OFWs na magkakaroon po ng housing loan mula po ngayong October, ay ang promo rate po natin ay matatanggap at may enjoy ho nila. Gaano kahalaga po yan? Yung 4.5% na interest rate sa isang loan kumpara dun sa pangkaraniwang 6.25%. Ang diferensya ho niyan eh halos 2,000 piso para sa isang 1.8 million peso loan. 2,000 piso kada buwan. So imagine nyo, 5 taon ho kayong nakakatipid ng 2,000 piso kada buwan. Eh malaking tulong na po iyan para po sa atin. At sana po kayo po yung mga nanonood po ngayon ay ilan kayo po yung makaka-enjoy po nito. At ang pinakamahalaga dyan ay sana'y makatulong po kami na makabili kayo ng sariling bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. Ang kasunod po niyan, meron pa ho yung pong ating virtual pag-ibig. Maliban po sa mga programa po natin, ay meron po kaming online facility na i-develop, na ginawa para po sa inyo. Kayo po ang unang nasa isip namin dito dahil batid ho namin, wala naman ho kadalasang tanggapan o malayo po yung aming service desk sa inyong mga pinagtatrabahuhan. Kaya po meron po tayong virtual pag-ibig, online service facility. Maaari po kayong gumawa ng virtual pag-ibig account para po makita ho ninyo ang inyong ipon at makapag-transact, makapagbayad sa pag-ibig fund using the virtual pag-ibig na maaari po siyang mobile app. Available po siya via Google Play and Apple Store. Para po yun nga po ay nasa kamay, nasa cellphone, magagamit nyo na po para makapag-transact at ma-enjoy yung benepisyo ho ninyo sa Pag-ibig Fund. Ngayon po, ang kasunod ho niyan ay yung amin namang pagka po kayo online ito po ay aking isang maipapayo pa. Yung pong Pag-ibig Acquired Assets. Ayan, yung Pag-ibig Acquired Assets po ay may mga properties ho kasi tayo na unfortunately ay napilitan tayong i-foreclose dahil hindi na ho nababayaran at hindi na ho yun nga po, hindi na nababayaran ng ating mga housing loan borrowers. Kailangan ho natin siyang ibenta sapagkat ang pinambili ho dito sa mga properties na ito ay ipon ng mga miyembro. Kaya po, ino-offer ho natin via bidding or public auction ang mga Pag-ibig Acquired Assets na para ho ay maging ma-consider ho ninyo na mabili para maging sarili ninyong tahanan. Ang maganda po rito ay online na po ito maaaring gawin. Kaya bilang OFWs, pwede niyo pong puntahan ang aming website. In fact, pwede niyo pong i-screenshot yung nakikita niyo po sa screen. Nandyan po yung QR code. Mamaya po pagkatapos, pwede niyo pong tignan yung list of properties. Napakadali pong gamitin ito. Pili ho kayo ng province, ng city, kung saan man ho yung balak ho ninyong tignan na acquired asset. At pag may nagustuhan po kayong acquired asset, gumawa lang po kayo ng buyer ID. Mag-rehistro po lamang kayo. Again, online para po makapag-submit ng bid para sa Pag-ibig Acquired Asset. At sana po manalo para po makabili kayo ng Pag-ibig Acquired Asset. Ang isa pa hong magandang balita riyan, may super sale. Meron po tayo ngayong sale sa ating Pag-ibig Acquired Asset na maaari po kayong maka-enjoy ng hanggang 40% discount pagka occupied yung unit. At 35% pagka unoccupied yung unit. Ganyan po kalaki yung diskwento. Tama po yan. At yan po ay hatid ng Pag-ibig Fund. Muli po sa aming hangarin na makapagbigay ng mga murang pabahay, murang pautang para sa pabahay, para sa ating mga miyembro. Of course, kabilang na po ang ating mga OFWs. And yun nga po, ang lahat pong ito ay maaari nyo pong gawing online. Gawa po lamang kayo ng buyer ID number para po makapag-submit kayo ng bid offers
para sa aming pag-ibig acquired assets. At panghuli, ito po ay sana po ay makatulong din po sa inyo na makabili ng socialized housing unit. Meron po tayo ngayong Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng ating pamahalaang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program or Expanded 4PH. Ito pong loan na ito ay ginawa ng Pag-ibig Fund para lalong mas maging abot kaya yung inyong ang paraan para po kayo ay magkaroon ng sariling bahay. Nabanggit ko kanina may promo rate na 4.5% para po sa first 10,000 and first 1,000 OFW members na hihiram ng up to 1.8 million pesos. Dito po sa programang ito, maaari po kayong mag-apply at pag naaprubahan po, ay makakahiram po kayo ng pambili para sa isang socialized housing unit na ang interest rate po ay 3% per annum po lamang for the first 5 years of the loan. So mas mababa pa di hamak. At ang mahihiram po ninyo rito, 850,000 pesos po ang maximum para po sa socialized house and lot at 1.8 million pesos naman po para sa isang socialized condominium unit. Ano pong ibig sabihin yan? Ito po, tignan niyo po yung computation natin. Pag bumili po, kung ari po ay bibili tayo ng socialized house and lot na 850,000 pesos, maaari niyo pa hong dagdagan niya ng up to 100,000 na home upgrade. Dito po sa example natin, ginawa nating 50,000. Para saan ho yung extra na yan? Para po yan sa gastos sa tubig, pagpapakabit ng kuryente, at maging sa pagpapaganda o pagpapa-improve po ng inyong mabibiling tahanan. So dito po sa example po na ito, ang nahiram po ng miyembro natin ay mahigit 919,000 pesos. Ang kanyang monthly, pangkaraniwan sa existing interest rate ng Pag-ibig Housing Loan, mababa na po yan, 5,659 pesos. Ngunit dahil nga po sa tulong ng subsidized na 3% rate dito po sa Pag-ibig Housing Loan sa Expanded 4PH, ang monthly po niya, halos 3,900 pesos na lamang. So ang matitipid niya, mahigit 1,600 pesos kada buwan for the first 5 years. Yan po ang sinasabi namin na gawing affordable at lalong abot kaya ang Pag-ibig Housing Loan para po makabili po kayo ng inyong sariling bahay. Dumako naman tayo kung sakali condominium unit yung inyong bibilin. Ang socialized condominium units ay up to 1.8 million pesos. Dito po sa example na to, 1.5 million yung kanyang nabili. At dinagdagan ho niya ng 100,000 pesos na home upgrade. So ang na-loan niya ay nasa around 1.7 million. Kasama na po yung mga condo dues. So yung 1.7 million na yan, pagka po sa pangkaraniwang interest rate natin, mababa na ho yan, 10,570 pesos per month. Pero dahil nga po mas pinababa pa sa tulong ng subsidized 3% rate ng loan na ito, ay ang monthly ho niya ay 7,200 plus na lamang. So yan po, muli ay nagpapakita ng aming intention, ng aming objective at hangarin na lalong gawing abot kaya ang pagkakaroon ng sariling bahay dito po sa Pilipinas. And meron pa ho kaming promo. Meron pa ho kaming early bird promo. Yung first 30,000 borrowers ay hindi lang po 5 years nila may enjoy yung mababang 3% interest rate. 10 years po. 10 years po nilang may enjoy yung 3% per annum rate para ganun katagal na mababa ang kanilang monthly payments. In short, lalong abot kaya yung kanilang monthly payments sa kanilang Pag-ibig Housing Loan. Ang tanong ho ng karamihan ay nasaan? Nasaan yung mga socialized housing units na maaari kong mabili sa tulong ng napakamurang loan na ito? Muli po, ay nasa website lamang po natin yan para po accessible, lalo na po sa inyo na wala po rito sa Pilipinas. Maaari po ninyong tignan sa aming website, screenshot niyo lamang po itong nasa screen ninyo, yung QR code po na inyong makikita. At yan po, makakapili po kayo ng socialized housing unit, condominium, may house and lot na maaari ninyong pagpilian at kung gugustuhin ay bilhin sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan para sa Expanded 4PH.
at para lalo po ninyong makita yung maaari po ninyong mabiling house and lot na kung naghahanap na ho kayo ng property na gustong bilhin, ay maaari pong banggitin ho ninyo sa inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Ngayong October 23 to 24, mayroon po tayong gagawing National Housing Expo sa World Trade Center. Sa Pasay City po yan. Yung papuntang Mall of Asia, lagpas lang ho ng Bagya sa Rojas Boulevard, no? So yung maaari pong banggitin ho ninyo ito sa inyong mga kamag-anak para po diyan ay maaari po silang makakita at makatingin ng mga housing units mula sa mga leading developers na partners ho ng Pag-ibig Fund. At diyan din po sa expo na yan ay nariyan din po kami para tulungan po yung inyong mga kamag-anak, lahat po ng ating mga miyembro na makita kung paano sila makakabili ng housing unit gamit ang kanilang Pag-ibig Housing Loan. Yung mga nabanggit ko kaninang murang monthly payments para makabili ng housing unit dito po sa Pilipinas. At ayan po ang mga benepisyong hatid po namin sa ating mga miyembro, lalo na po sa inyo, sa aming mga mahal na OFWs. And Sir Vince, kapag ka po may mga tanong po tayo, ay naku, ay kami po ay excited na sagutin ang inyong mga katanungan. Iwan ko rin po iiwan ko rin po itong information na ito kung meron po kayong mga katanungan sa inyong mga benepisyo tungkol sa Pag-ibig Fund. Maaari po kayong tumawag maaari po kayo mag-email sa amin. Mag-email po kayo doon sa contact us at pagibigfund.gov.ph. Maaari rin po kayo makipag-chat sa amin sa aming website. At maaari din po kayong mag-send ng private message po sa amin sa aming official Facebook page. Yan po ang inyong i-follow, no? Para po marami po kasing kumakalat na fake news unfortunately sa social media. Para po sigurado ang inyong information mula sa Pag-ibig Fund. Paki-follow po ang aming official Facebook page. And Sir Vince, maraming salamat. Maraming salamat po sa The Filipino Times at sana po ay marami po kayong natutunan mula sa Pag-ibig Fund, lalo na po sa inyong mga benepisyo as Pag-ibig Fund members. Alright, Sir Jack, well, pack of information ang ating session today, no? Marami kami natutunan. But I think, ang pinakatanong ng mga questions ng mga tao kanina, bilang OFW, kasi nga, yung iba hindi nakapagpatuloy, no, ng kanilang paghuhulog, kasi nga, umalis na ng Pilipinas. Una, I think, first question nila is, paano ang retrieval ng account to check whether is it still active, do they need to enroll a new Pag-ibig, or pwede bang ipagpatuloy nila, no, or mahanap nila yung dati nilang account number? Paano po ba yun, sir? Salamat. Tama eh. Tama kayo, Sir Vince. Ang simula po ng lahat, dapat ay miyembro ng Pag-ibig Fund. At para po sigurado tayo at para po maipagpatuloy ho natin ang pagiging miyembro ng Pag-ibig Fund, yung paghuhulog sa inyong Pag-ibig Fund, dapat alam ho natin yung ating Pag-ibig Membership ID number or yung MID number. 12 digits po ito. 12 digits po ang MID number. Kung hindi niyo na po natatandaan o hindi niyo po naitabi, maaari po kayong mag-email sa amin dun po sa sinabi ko pong email address, yung contact us at pagibigfund.gov.ph. Tapos pag nakuha po ninyo ang inyong MID number, pinakamainam na po, gumawa na po kayo ng virtual pag-ibig account para po hawak na po ninyo. Meron na po kayong account, doon na po kayo magta-transact, doon po kayo pwedeng magbayad, pwede nyo pong doon yung ma-monitor kung magkano na po ang inyong ipon at marami pang iba. Ngunit ang pinakauna po riyan, Sir Vince, sa mga OFWs natin na gustong ipagpatuloy yung kanilang membership sa Pag-ibig Fund, ayun po, kailangan ho yung membership ID number. Muli, maaari po nyong ma-check yan, ma-verify yan. I-email nyo lamang po kami o kaya naman ay i-retrieve ho ninyo yan using the virtual Pag-ibig. So, dalawang paraan po, Sir Vince. Email lang po kami o kaya naman ay i-retrieve yung number using the virtual Pag-ibig account. Using the virtual Pag-ibig. Sige. Sir, follow-up question. You mentioned earlier na dapat active, no? So, ang assumption natin dyan dapat nakapaghulog ng kanilang monthly
premium. Tama po ba, sir? Para sa mga OFW po, since hindi siya automatic, hindi katulad sa Pilipinas na automatic kinakaltas ng employer, no? So, paano po ba maghuhulog or paano i-activate ng OFW ang kanilang account sa Pag-ibig Fund? Thank you, Sir Vince. Para naman po maging aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund, iyan, kailangan po ay maghulog. Maghulog po ng inyong contribution or savings, yung monthly savings po ninyo sa Pag-ibig Fund. Kailangan po dyan yung MID number at maaari po kayong magbayad either through virtual Pag-ibig. Ayan, pwede pong bayaran yan via virtual Pag-ibig. Yung pong ating collecting partners, GCash, alam ko po may GCash na ho sa ibang bansa ngayon, or sa mga accredited collecting payments payment channels so natin kung saan po kayo naroon. Pinaka-convenient po talaga, Sir Vince, online gamit ang kanilang Pag-ibig membership ID number. Alright. So I think yung pala talaga dapat ang pinakauna natin gawin, i-retrieve muna natin ang number at i-download na natin ng virtual app. And alam natin sa Middle East, very advanced ang technology dyan, no? Sanay na sanay sa app ang mga Yan, tao. tama So po. very, very easy, no? And pinaka interesting question na nakita natin dun sa live comments earlier, no? Ang tanong nila, may age limit daw ba ang pag-loan? Meron bang ganong restriction ang pag-ibig? Pagdating sa housing loan, palagay ko yung tanong niya, no, Sir Mm. Vince. Ang ang member na balak mag-housing loan, tinitignan natin yung kanyang edad para ma-determine kung gaano katagal po yung kanyang magiging payment term. Ang Pag-ibig Housing Loan po kasi ay up to 30 years to pay. Na dapat by the age of 70, dapat bayad mo na yung iyong loan. So, ang members po natin na nasa edad 30, yan ano, pwede ho nilang kunin yung payment term na 30 years to pay kasi hindi pa ho aabot sa 70 pagka po natapos yung kanilang loan. Pero pwede, Sir Vince, na mas maikli yung loan term ha. Ang maximum po lamang ay 30. Pero pwedeng bayaran niya ng 10, 15, 20. Pero kung sakaling nasa 40s na yung ating members, nasa 50s na yung edad, eh pwedeng-pwede pa rin pong mangutang sa Pag-ibig Housing Loan. Ang kukumpitin na lang ho natin ay yung payment term niya na yun nga po, 70 minus the current age, yun po ang kanyang magiging Maximum. long term. So doon lamang po pumapasok yung age pagdating sa housing loan, pero pagdating po sa kwalifikasyon, ay maaari po silang mag-apply. Okay. Sir, halimbawa po, na-activate na, mamayang hapon, mag-activate na daw ang ating mga viewers Yan, sa ako, kanilang oo, oo. pag-ibig. But, kailan naman po, ano po yung eligibility? Basta po ba na-update na ang premium, ay pwede na akong magpasa ng aking requirements? Ganun po ba yun, sir? May kwento ko dyan, Sir Vince. Minsan kasi may mga members tayo na nagdadalawang isip na ayokong mag-activate kasi 3 taon na akong hindi nagbabayad sa Pag-ibig. Baka singilin ako ng 3 taon Oo. eh. Siyempre, medyo mabigat yun. Hindi po kailangang bayaran yung naiwan. Although sayang kasi ipon ho yun, no? Pero para po mag-reactivate ng Pag-ibig Fund membership, kahit po yung kasalukuyang buwan lamang ang inyong bayaran at kung may extra po kayo, mas maganda nga po i-advance nyo na para hindi nyo naiisipin no, yung mga susunod na buwan. Pero ang kailangan lamang pong i-update, Sir Vince, is just the current month para po mag-reactivate ang inyong Pag-ibig Fund membership. Doon po sa loans na binanggit ko, lalo na po doon po sa Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded 4PH, kailangan lamang po may 12 months o 1 year na nakaraang hulog. Tapos active member, ibig sabihin naghuhulog po ngayon, qualified na. At karamihan naman po ng ating mga kababayan may hulog na sa Pag-ibig dahil nagtrabaho malamang dito po sa Pilipinas bago po ng mga ibang bansa. So kailangan lang ho talaga dyan ay i-reactivate o hulugan yung kasalukuyang buwan and onwards ng kanilang Pag-ibig. Okay. Sir, question. Kasi ang isa sa mga challenge no, ng mga OFW sa paglo-loan sa bangko is requirements. Medyo long list of requirements ang hinihingi pag bangko. Ah, ah, pwede ba natin silang bigyan ng picture? Ano ba ang list of requirements ng Pag-ibig Fund pagdating sa home loan? Yan, salamat. Pagdating naman po sa housing loan, um, ang kailangan po lamang ay yung application form sa Pag-ibig Housing Loan. Downloadable po yan sa ating website.
yung inyong overseas employment contract, yung kontrata po ninyo. At ah, special power of attorney para po sa inyong kamag-anak na mag-aasikaso ng inyong Pag-ibig Housing Loan dito sa Pilipinas, no? Yan po yung basic requirements para po mag-qualify for a Pag-ibig Housing Loan. Yung ibang requirements naman po, depende yan sa inyong bibilin. Kunwari po ay residential property, so kailangan po dyan ay yung titulo ng property, yung updated po na amilyar, yung pagbabayad po sa kanyang buwis. At kung kayo naman po ay bibili sa isang accredited developer ng Pag-ibig Fund, tutulungan po namin kayo at tutulungan po kayo ng developer na makumpleto ang mga requirements po na ito. Pero ang mahalaga po riyan ay ma-establish po natin yung inyong employment, yung source of income, at ang inyong inaatasang mag-asikaso ng inyong Pag-ibig Housing Loan dito sa Pilipinas. And of course, yung inyong Pag-ibig Housing Loan application. Hello, sir? Ayan, sorry nawala yata ako kanina. Ayan. Yan, So okay. may naging interesado dito kanina kasi nagpaskil tayo ng announcement about mga forfeited properties, no? So ang tanong niya, paano daw niya malalaman kung meron daw bang forfeited properties around their area or mga options around their area para makapili siya? Oh, Sir Vince, napakadali. In fact, ako tinatry ko yan every now and then kasi minsan naghahanap din ako ng baka pwedeng acquired asset na malapit sa aming lugar. Napakadali. Punta lamang po kayo sa aming website, www.pagibigfund.gov.ph. Punta po kayo doon sa sa acquired assets. Tapos diyan po, Sir Vince, at sa kababayan nating nagtatanong, pwede niyo pong i-filter diyan yung hinahanap po ninyo. So, makikita niyan, province, city, tapos pwede pong advanced filter pa kung ano ba siya, condominium ba siya, kung house and lot ba siya, kung gaano kalaki yung hanap niyong unit. Pinakamahalaga diyan, Sir Vince, dapat makita nila kung occupied or unoccupied, no? So, yung siyempre po ang gugustuhin natin ay unoccupied unit. Meron po kasing mga occupied units kailangan rin ho natin itong ibenta at kadalasan po ang bumibili rito at ang nagbibid dito ay kamag-anak nung nag-occupy dun sa unit na yun. So sa mga gustong tumingin po, yun po, i-filter ho ninyo yung inyong gustong makitang unit para malapit sa lugar, pasok ho sa budget, and of course, unoccupied. Yan po lahat makikita nyo po sa aming website. Tapos ituloy na nila, Sir Vince. Gawa ho sila ng buyer ID para po makapag-submit na ho sila ng bid offer online. So lahat po yan online. Pero sir, available na rin yung information whether it's rented or occupied dun sa ating website. Tama po ba, sir? Makikita po yun. Tama po, Sir Vince. Mafi-filter ho nila yun at makikita ho nila yun kung occupied or unoccupied. Kasama po yan sa information provided. Ayan. Sir, one of our viewer dito, no, si Miss Nina. I think katulad nyo po, every now and then yata tumitingin ng available possible asset na pwede nilang mabili. Ang sabi niya, currently, meron na siyang loan sa Pag-ibig. Yung promo daw po ba kanina na mga sinabi nating further discounted interest, no? Is it also available daw po ba if ilo-loan niya yung pangalawang bahay naman na ilo-loan niya sa Pag-ibig? Pwede pa rin po ba daw niyang ma-avail yun? Yung ating promo rates po, yung pong 4.5% at yung 3% available po sa first-time home buyers. So, pero pwede pa rin ho naman ho siyang mag-apply for an additional Pag-ibig Housing Loan. Mura pa rin naman po yung interest rate. Mababa pa rin ho. Hindi man niya ma-avail yung promo, ay mababa pa rin yung interest rate dahil 6.25% for a 3-year fixing period yung current interest rates po natin. At madalang po tayo kung hindi man ay hindi po tayo nagtataas ng interest dahil yun po ang ating mandato, panatalihing abot kaya yung monthly payments ng ating housing loans. Pwede pa ho, kaya lang dun po tayo sa regular rates dahil may existing na tayong housing loan. So yung dun naman po sa full processing of yung full process of application, no? Siguro ang tanong nila, kasi di ba may mga ibang proseso sa Philippines na kailangan pag uwi mo sa Pilipinas, pipirma ka bago mag-proceed yung buong transaction. Sa Pag-ibig loan po ba,
kakailanganin pa bang umuwi ng OFW o lahat ng transaksyon na to pwedeng gawin online? May mga, yung unang hakbang po, maaari yang gawing surveillance online, yung pag-submit ng application, income documents, no, and identification documents para po yung next steps na ho ay yun na po kailangan mag-submit sa aming mga tanggapan. Pag nag-issue naman po ng special power of attorney, yung ating overseas Filipino worker, maaari na po niyang iatas dun sa kanyang pinagkakatiwalaang kamag-anak o representante dito sa Pilipinas yung pagpapatuloy ng proseso ng pag-apply at pagkuha ng housing loan. Oh. How about sir, pag ano naman daw, home modification, pwede daw bang online lahat? At saka ano daw Yung limit ano, daw, sir? magandang question yon Sir Vince. Sana yung tanong niya ay tungkol dun sa kanina. Bagong programa kasi yun, Sir Vince, eh. Yung home improvement loan na up to 300,000 pesos. Yeah. Kung Opo. tungkol po dun sa programang yun ang kanyang tanong, ay abangan ho ninyo. Bagong-bago po kasi ang programang yan eh. Last month lamang po namin yan inilunsad. At Mm-mm. dinedevelop ho natin na napakadali ho kasi ng proseso eh. So, Mm-mm. ngayon, dinedevelop po natin na maisama siya at maging part ho siya ng virtual pag-ibig. Maging part ho ito ng virtual pag-ibig para po doon na po kayo mag-apply. Sa ngayon po ay through manual application, yung ating home improvement loan. Pero ang tabayanan po ninyo, ito po ay fina-fast track po natin para maging online na din. Okay. Sir, may isang tanong naman dito si Miss Jocelyn. Ang sabi niya, I think no, siguro iterate lang natin kasi ang ginawa niya, nag-bulk siya ng payment few years ago. Na worth of 2 years naman yung binayaran niya. Pero again, hindi pa siya ulit nakapaghulog. So baka hindi na active. Paano kaya ang gagawin ni ma'am dito? Yun. As mentioned, thank you. Thank you kay Ma'am Jocelyn dahil uh, in advance, binork payment niya yung kanyang hulog sa Pag-ibig Fund. Um, Kung may virtual pag-ibig account, naku, kitang-kita nyo na kung kailan yung next na inyong babayaran, makikita nyo ang inyong record sa pag-ibig fund. So I encourage you po, gawa na po kayo ng virtual pag-ibig account. Pero kung hindi na po active o medyo hindi na po nabayaran yung mga recent months, again po, maaari po kayong mag-reactivate, magbayad ng kasalukuyang maghulog para sa kasalukuyang buwan. Para po yung pag-ibig membership po ninyo maging aktibo muli at yun nga po, mapalago nyo pa ang inyong Pag-ibig regular savings. And after that po, after po mag-reactivate, yun nga, mag-open po kayo, gawa po kayo ng virtual Pag-ibig account para makita ho ninyo lahat ng inyong binayad na naipon at contribution sa Pag-ibig. Next question, sir. Galing naman po kay Sir Henry. Ang tanong niya siguro na-assure lang ni sir, no, yung approval rate. Gaano daw ba kataas ang approval ng isang OFW? Anong likelihood na ma-approve ang kanyang application Ay, for loan? alam ho ninyo, Sir Vince, ang treatment ho natin sa programs ho natin sa Pag-ibig Fund ay kakapatan ng miyembro. Hindi nga po. Benefits ho siya ang term diyan, no? Pero sa amin po, it's a right. It's the member's right. So for as long as kompleto po yung requirements niya, at yung kanyang binibiling property ay nasa ayos din po ang dokumento, ay aaprubahan po namin siya. Kadalasan, Sir Vince, para din po yung expectations po ng ating mga kababayan, minsan po nagkakatalod yan doon sa magkano yung kayang mahiram. Mm. Yung kung magkano yung matatanggap niya bilang Pag-ibig housing loan. Pero pagdating po sa tanong na whether magka-qualify siya o hindi, ay magka-qualify po siya for as long as kompleto yung requirements, tama po yung dokumento ng kanyang binibiling property dahil muli po, karapatan po yan ng ating miyembro. Okay. Well, yun, no, magandang magandang balita yun na maa-approve naman, magdedepende na lang kung magkano ang maa-approve. At speaking of magkano, sir, I think na-mention kanina, 'di ba, ang maximum loan na pwede nating makuha is around 6 million, tama po ba, sir? Ang Tama po, up to 6 million pesos ang up housing to loan 6 natin. million pesos. Ang tanong ni ma'am, may limit din daw po ba ng lot size? Baka malaki-laki yata ang bibili ni ma'am. Opo, basta po hindi lalagpas sa 1,000 square meters. May kalakihan na po 'yan, no? So yun po yung limitation. Tapos dapat po yung
kategorya ng inyong binibili ay residential, yung property na inyong bibilhin. So yan po, maaari po inyong ipasok yan at bilhin to Pag-ibig Housing Loan. Of course po, yung titulo dapat ay free from liens and encumbrances. Ika nga, malinis po yung titulo. Sir, meron naman pong I think siguro clarification lang nila din dito, no? Ang tanong nila kanina, paano naman daw po yung process if cash ang tinitignan nilang loan? May ganun po daw bang option ang ino-offer ang Pag-ibig? Siguro reiterate na lang din natin, sir. Meron po tayong cash loan. Ito po yung ating tinatawag na multi-purpose loan. Ito po naman ay bukas para sa mga miyembrong may at least 12 months na hulog. At again, dapat active. Naghuhulog siya sa kanyang Pag-ibig Fund. Ang kanyang mahihiram, 90%, up to 90% ng kanyang ipon sa Pag-ibig Fund. Yan yung kanyang hulog bilang isang miyembro. Yung hulog ng kanyang employer, local employer, nung siya ay nagtatrabaho sa Pilipinas, at yung dividendong kinita nito. So, ito total yan, up to 90%, yan ang maaari niyang mahiram na multi-purpose loan. Yan yung ating cash loan sa Pag-ibig. Yan, magandang balita yan, no? At saka, isa pa, sir, ang tanong daw nila, paano po ba so may account na daw, halimbawa sa Pag-ibig, ang tanong nila, paano i-apply or saan mag-a-apply ng MP2 naman, sir? Kasi nga, ang laki ng dividend or ang laki ng interest for that. Ay, salamat. Salamat sa interest on our MP2 savings. Even our regular savings, mataas ang kita. Pagka meron ka ng virtual Pag-ibig account, ayan, nandiyan sa menu of services niyan yung pag-create ng MP2 savings account. So, maaari mo nang even if wala kang virtual Pag-ibig account, makakagawa ka ng MP2 savings account. Again, via virtual Pag-ibig. But of course, we advise everyone na mag-create na ng inyong sarili-sariling virtual Pag-ibig account. But ito, Sir Vince, thank you sa nagtanong. Pagka po gusto nilang mag-open ng MP2 savings sa Pag-ibig Fund, kailangan po lamang member ho kayo, no? So dapat meron kayo ng membership ID number. At pagka meron naman po kayo noon, ay maaari po kayong mag-create online ng MP2 savings account. Sir, ang question naman daw nila, meron daw po ba, halimbawa po, si OFW, ang gusto niya, ayaw niya mag-process ng kanyang papeles. Ang ipapa-apply niya naka-under sa pangalan ng kanyang kamag-anak or immediate family, halimbawa Mrs. or ganyan. Pero si Mrs. o si anak, halimbawa ay walang Pag-ibig member, possible po ba yun? Or makakapag-avail po ba sila ng promo or benefit ng OFW? Paano po ba yung magiging process daw kung hindi si OFW mismo Oo, mag-apply? ang benepisyo ng Pag-ibig Fund member ay para doon sa nasabing Pag-ibig Fund member. Ibig sabihin, pag inassess namin ang kakayahan o kwalifikasyon ng isang Pag-ibig Fund member, ito ay hindi transferable, ano? So, kung yung sa ating isang member na gustong mag-apply for a Pag-ibig Housing Loan, for example, kailangan siya yung mag-apply, hindi yung iba ang mag-apply, sapagkat ang i-assess natin ay yung miyembro mismo. So, titignan natin yung kanyang capacity to pay, titignan natin yung kanyang income, titignan natin yung kanyang age and other personal details. So, ito ay nakadepende dun sa miyembro mismo na mag-a-apply. Okay. Sige sir, I think umulit kasi yung mga tanong natin about dun sa limitation, no, ng anong klaseng property lang yung pwede nilang ma-apply. You mentioned earlier about something about commercial, no, restriction na dapat residential lang siya. So baka pwede natin reiterate lang ulit sa ating mga viewers kung ano yung restrictions nung allowed to be loan or i-apply ng loan sa Pag-ibig. Yes, so pagdating po Sir Vin sa Pag-ibig Housing Loan, ang maaari po ninyong mabili gamit ang housing loan na ito ay yung pong mga residential properties, house and lot, condominium units, maaari niyo pong gamitin ito for home improvement or home refinancing, at maaari po ninyo rin itong gamitin pambili ng isang residential lot. Basta't hindi po lalagpas sa 1,000 square meters.
Sir, paano daw po yung process pag you mentioned kanina kasi nga nakakagulat no na mababa talaga ang interest ng home loan ng Pag-ibig. Paano po pag currently naka bank financing gusto po nilang ilipat sa Pag-ibig? Paano po ba yung requirements, yung process at saka yung restriction kasi possible ba na we also have to consider yung balance nila. Kasi nga, halimbawa, kung mas mataas man yung property sa 6 million pero yung balance nila below 6 million, ito po ba ay papasok din sa Pag-ibig or mapapa-approve na po ba ito? Tama po kayo, Sir Vince. Yung pong balanse, yun po yung bibilhin namin. Yun po yung i-refinance ho namin. Titingnan ho lang namin kung for the past year ay updated yung pagbabayad ng ating miyembro sa kanyang housing loan mula sa ibang financial institution. So yun po yung i-refinance namin. At dadaan din po siya. Ito po isakop ng ating Pag-ibig Housing Loan. So ang titignan ho natin dyan, Sir Vince, would be yung kanyang payment history. And of course po, yung balance niya, yung natitirang balance niya, outstanding balance niya sa kanyang housing loan sa ibang financial institution, yun po yung ating bibilhin o yun po yung ating i-refinance. But is it the same process daw po ba, sir? Or may extra layer of requirements ang pag-apply ng refinancing? Same process po yan, Sir Vince. In fact, yung first step, pwede niyang gawin online. Yun nga po, yung pagpapa-assess ng kanyang qualification, maging ng kanyang kakayaning mahiram sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan. Yun po yung aking suggestion, no? Mag-submit ho kayo ng application online via Virtual Pag-ibig. After that, ho, abisuhan ho kayo dun sa susunod ninyong hakbang kung ano po yung mga susunod na requirements ho ninyo para sa inyong specific na housing loan purpose. Kasama na po dyan yung refinancing. Ayan, maraming maraming natututunan tayo ngayong hapon na ito. Excited ang mga tao kasi you know what, Sir Jack, no? When we did the survey this year and last year, number one talaga ang pabahay o housing sa first priority ng mga OFWs when it comes to investing, no? Tsaka I think yung housing talaga yung nakikita nating yung pinagpaguran nakikita ng mga OFW kaya ito talaga yung unang-unang sinesecure nila. Usually, sir, ang takot din kasi nung iba is that baka hindi kayang bayaran, hindi ma-forfeit or ma-forfeit siya. Ano kaya siguro bigyan naman natin sila ng a little bit tips, no? Sa pagpili siguro, no? At saka para makita nila on assessing pa lang ito ba ay bahay na papasok sa Pag-ibig, pwede ko ba itong ilon sa Pag-ibig, ano ba yung locations ng limitation, pwede ba akong mag-apply sa mga kilalang mahal na property developer, 'di ba? Or dapat ba ay programa lang 'to ng or yung mas mababang brand ng mga developer lang ba ang pwede kong bilhin, no? Sige nga, sir, bigyan mo nga ng medyo words of encouragement para makabili na ng bahay ang ating mga OFW. Ang magandang tip diyan talaga ay yung sustainability, Sir Vince, no? Dapat ma-project natin na yung ating bibilhin ay kakayanan natin over time, ano? Um, Kaya yung Pag-ibig Housing Loan natin, ang payment terms niya ay very flexible. Up to 30 years to pay, pero maaari mo siyang bayaran ng mas mabilis. You can choose na 10 years to pay, 20 years to pay, 30 years to pay. Ang maganda rin sa ating Pag-ibig Housing Loan para makonsider ng ating kababayang mga OFWs, posibleng pag nag-housing loan ka, ang pipiliin mo ay 30 years to pay para mababa yung monthly, ano? Pero maaari mong bayaran ng mas maaga yung iyong Pag-ibig Housing Loan. Ang tawag diyan, pwede kang pagka may extra, no? Pwedeng bawasan mo yung principal para lalong mapaaga yung pagbabayad mo sa iyong Pag-ibig Housing Loan at mabawasan yung interest na iyong binabayaran. So isa yan sa mga features ng Pag-ibig Housing Loan na wala ang iba, na wala ang karamihan ng iba, na pagka inaalaw natin na pwede mong bawasan yung principal ng iyong Pag-ibig Housing Loan para bumaba yung interest rate at umikli yung iyong loan term.
ang ang isa pa, of course, dapat yung bibili ninyong property bago nyo bilhin. Puntahan nyo muna, tignan nyo muna yung property. Whether it's new or whether it's a pag-ibig acquired asset, tignan po ninyo yung inyong property mismo, pati ho yung pagpunta, yung pag-commute, kung paano ho pumunta doon sa bahay ninyo, papunta sa bahay na balak ninyong bilhin, at kung paano makapunta sa simbahan, sa palengke, sa ospital. Yan po mga i-consider ho ninyo bago po kayo bumili ng bahay. So, again po, yung quality ng bahay, yung lokasyon ng bahay, at yung sustainability na kaya po nating bayaran. Yung base na rin ho, alam ko sa ating mga OFWs, lalo na po sa Middle East, magaling po mga sa pag-project ng mga cash flows po ninyo. So, yan po ay mga bagay na inyong magandang i-consider pagka po kayo bibili ng bahay at kung yun nga po ay gagamitin ninyo ang inyong Pag-ibig Housing Loan para makabili ng ng sarili ninyong bahay. Sir, question naman daw po. Halimbawa po, yung bahay na gustong ipa-renovate, bahay ng magulang, no? Pero doon din kumbaga hindi kay OFW nakapangalan. Pwede po ba niya yung i-apply ng home renovation or Yes, in improvement fact, ng bahay niya? hindi lang home improvement loan, maging dun sa ating housing loan. For example, may lote yung magulang, no? At gustong patayuan ng bahay ng anak, no? Ah, maaaring mag-issue ng special power of attorney yung magulang para either magpa-improve or magpa-construct gamit ang Pag-ibig Housing Loan. So yes, pwede po 'yan. Tapos ang assessment nun, sir, is the capability of the OFW. Tama po ba? Tama po. Ang kapasidad po ng OFW na nag-a-apply ang siyang i-assess. Yan. Yun. So, mabuting balita yan sa ating mga OFW dyan na gustong ipagawa yung bahay ng kanilang mga magulang, no? So, may chance tayo na makapag-loan sa pag-ibig na mas mababang interest, mas less complicated, I'm sure. Very, very friendly ng ating mga kasama sa pag-ibig to assist us, no, on any questions that we need to para ma-fulfill ang ating requirement. Isa pang tanong dito, Sir Jack, no? What if daw, kasi di ba maximum nga na 6 million yung pwedeng maloan ng tao. But what if daw, kumbaga nabayaran naman niya ang iniisip niya kasi parang 6 million budget per person. Pero meron siyang 2 million pa lang na nagagamit. Pwede pa ba niyang magamit yung the rest of Ay, technically oo. 4 million? Yes. Yes, yes, Sir Vince. The answer is yes. Multiple loans allowed, no? Maaari kang magkaroon ng higit sa isang Pag-ibig Housing Loan Mm. hangga't kaya. Hangga't kaya ng iyong kapasidad ng inyong income. So, kung lagay, nakapag-loan na at may existing loan na siya na 2 million pesos, tapos Mm. may nakita uli siyang property, gusto niyang bilhin, so Pag-ibig Housing Loan, at yung kakayanan naman niya, yung kanyang capacity to pay, ay kaya pa na makabili. For example, makapag-loan, for example, ng 1.5 million pesos, ay pwede yan. For as long as yung total entitlement niya ay hindi lalagpas sa 6 million pesos. Yan, sige. Siguro sir, last question tayo ngayong hapon na ito, ano? Para hindi naman tayo masyadong mahaba na rin ang ating question dahil ang dami na natin nasagot din, ang dami na natutunan ng ating mga OFW dyan. Siguro last question natin na ma-entertain kay ma'am ay ang tanong niya, kasi usually sir, di ba sa bangko, maximum is 80% lang ang kayang i-cover. Kumbaga parang nabayaran na yung 20% down payment, 80% yung kayang i-cover ng bangko. Ganun din daw po ba ang policy ng pag-ibig? Ay, yan ay isa sa kagandahan niya ng Pag-ibig Housing Loan. Doon sa Pag-ibig Housing Loan, sa expanded 4PH program ng ating pamahalaan, pag socialized housing unit ang bibilin ng ating miyembro, 100% loan to value ratio, yan, Vince. No? Sabi mo kanina, Sir Vince, 80% sa ibang financial institutions. Sa amin, pag yan yung loan for socialized housing unit, 100% yung loan to value ratio. Pag tumaas ng kaunti, 95%. Pagka tumaas pa ng konti, yung mga 2 million, 3 million peso loans, nasa 90%. So mataas kumpara sa ibang financial institutions. Wow, napaka magandang balita to, no? Especially yung mga kasamahan natin na may tinitingnang lupa o lote sa probinsya.
'di ba? Na mas Tama. mura, mas Yes. pasok sa budget nila. Eh may chance pala talaga kahit wala ka pang down payment pero kaya mo naman na bayaran yung monthly sa Pag-ibig, eh pwede ka nang magkaroon ng lakas ng loob dahil sa tulong ng Pag-ibig Fund. Tama ba, sir? Tama, Sir Sir, Vince. opo, maraming maraming salamat sir sa ating oras na ito at I'm sure medyo excited ang mga taong mag-download ng Pag-ibig Fund virtual app, no, para makapag-activate ng kanilang account. Ako mismo personally sir, parang iniisip ko ilipat ko na lang kaya yung housing loan ko sa Pag-ibig para More mas than mura. welcome, Sir Vince. Diba? Sige sir. So again mga ka-TFT, no, maraming maraming salamat. Ang ating Vice President of Public and Member Relationship Group of Pag-ibig Fund, Mr. Domingo Jack Jacinto Jr. Thank you for being here with us again this afternoon. I hope, sir, pag merong time ulit, eh, may imbitahan ulit namin kayo at i-discuss naman natin ang other opportunities, no? Ngayon, nag-focus tayo sa housing. Baka next time, mag-focus tayo sa other investments and other ways of saving sa ating mga OFWs. Again, sa ating mga ka-TFT dyan, this is a live session, but after this, the videos, you can watch it, rewatch it again, you can share it to your friends, itag niyo yung mga friends niyo para mapanood nila yung buong session natin ngayong hapon na ito. Again, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin sa isa na namang session ng TFT Usapang the OFW National Shelter Month Special Pag-ibig Pabahay Program for OFW. Sir, do you have any last message sa ating mga OFW na nanonood ngayong hapon na ito? Una po sa lahat, Sir Vince, maraming salamat sa pagkakataong binigay po ninyo sa Pag-ibig Fund. Kagalakan ho namin na may mga ganitong pagkakataon para po ipaalam sa ating mga kababayang OFWs yung benepisyo ho nila mula sa Pag-ibig. Again po, ang Pag-ibig Fund po para po sa inyo ho ito. Alam ho namin, marami po kayong sinasakripisyo bilang mga OFWs at katuwang ho ninyo kami para mapaunlad po ang inyong mga buhay sa tulong po ng ipon at pabahay na hatid ng Pag-ibig Fund. Nandito po lamang po kami at sana maulit, Sir Vince, itong ating mga talakayan para po sa kaalaman at kapakanan ng ating mga OFWs. Well, we're all looking forward to that, sir, no? Na mas marami pa tayong patutunan ng mga benefits ng Pag-ibig. At para naman po sa inyo, mga viewers ng The Filipino Times, eh, tumutok lang po sa aming website, newsletter, at social media channels ng The Filipino Times dahil halos every month, meron po tayong update na binabalita mula sa Pag-ibig Fund. So kung meron kayong mga questions, makikita niyo rin po doon. Kung kailangan niyo po ng update, tumutok lang po sa aming Filipino Times social media pages at pwede rin po kayo mag-subscribe sa aming WhatsApp group para direkta pong marireceive nyo ang mga updates sa inyong WhatsApp messages. Again, maraming maraming salamat po mga ka-TFT. Kita-kits po tayo ulit sa isa na namang session ng TFT Usapang OFW. Bye!